Ang drill ground ng ika-10 dibisyon ng Impanterya Kalasag ay nabalot sa katahimikan. Daan-daang sundalo ang walang kibo, nakatitig sa nakapanginilabot na tanawin na nagaganap sa gitna ng drill ground. Isang batang babaeng enlisted personnel ang pinipigilan ng dalawang malalaking military police, MI. Ang kanyang mukha ay putlang-putla sa takot at sakit. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Major General Gregorio Greg Del Prado, ang pinuno ng dibisyon, na may dalawang bituin sa kanyang balikat. May ngiting malisyoso sa kanyang mukha at may hawak siyang isang itim na electric taser, pang-shock, JZZZ. JZZZ, may asul na kislap na lumalabas mula sa dulo ng taser, na gumagawa ng nakatatakot na tunog. Idinikit ni Del Prado ang taser na iyon sa balikat ng babaeng AP. Aaak. Isang nakabibingi at naghihiyang sigaw ang lumabas sa bibig ng babae. Ang kanyang buong katawan ay umarko at nanginginig ng matindi. Kumalat sa hangin ang nakasusulasok na amoy ng nasusunog na balat. Tila nasiyahan si Del Prado, inalis niya ang taser at sumigaw sa lahat ng mga sundalo, ito ang disiplina. Ito ang presyo ng hindi pagsunod. Sa Camp Kalasag na ito, ang aking salita ang batas. Hindi kalayuan sa pinangyayarihan ng kakilakilabot na parusang iyon, sa loob ng driver's seat ng isang luma at kalawanging cargo truck sa labas ng barbed wire ng kampo, ay nakaupo ang isang nasa edad na lalaki na nakasuot ng simpleng damit trabaho. Tahimik niyang pinanood ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas, walang anumang ekspresyon sa mukha, hindi siya nataranta o nagalit. Tahimik lamang siyang kumuha ng isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. At pinindot niya ng matagal ang speed dial number 1. Sa boses na mahina, tulad ng hatol mula sa impyerno, sinabi niya sa kausap sa kabilang linya, ako ito. Ihanda ang kidlat. Ito ang simula ng bagyo. Ito ay isang malamig at nakatatakot na senyales na ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, CSAFP, ang pinakamataas na pinuno ng hukbong sandatahan, ay bababa sa lupa upang hatulan ang baliw na aso na humipo sa kanyang pinakamamahal na kayamanan. Ilang araw bago ang kakilakilabot na parusang iyon, ang guard post ng Camp Kalasag ay tahimik tulad ng dati. Bigla, may isang luma at sira-sirang 1 toneladang cargo truck ang lumapit sa guard post na may kalansing at hindi mapakaling tunog ng makina. Ang pintura nito ay nagbabalat, nagpapakita ng kalawang, at ang cargo bed ay punong-puno ng mga lumang kagamitan at mga materyales na hindi mo malaman kung ano. Kiik. Huminto ang truck sa tapat ng guard post. Mula sa driver's seat ay bumaba ang isang nasa edad na lalaki na nakasuot ng simpleng work jacket at kupas na jeans. Ang kanyang mukha ay may malalim na bakas ng hirap ng buhay, at ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng langis at calluses. Siya ay tipikal na larawan ng isang ordinaryo, mahirap na ama sa Pilipinas. Lumapit siya sa isang batang sergeant na nagbabantay sa guard post, at may awkward na ngiti, sinabi niya, gusto ko lang po sanang humingi ng visiting pass. Nandito po sa kampo ang anak ko. Ang kanyang boses ay halo-halong pananabik sa muling pagkikita sa anak at pagka-awkward sa hindi pamilyar na espasyo ng militar. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang malamig at mapanghamak na tingin. Ang duty officer na lumabas mula sa loob ng guard post ay tiningnan ang kanyang simpleng kasuotan at ang lumang truck at lantaran itong sumimangot. Anong akala mo dito? Basurahan? Bakit mo dinala ang kakarag-karag na yan dito? Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ibigay mo ang ID mo. At ilayo mo agad ang scrap metal na yan sa labas ng kampo. Hindi ito lugar para sa mga katulad mo na basta na lang magpaparking. Tahimik na kinuha ng lalaki ang kanyang lumang wallet mula sa bulsa at ibinigay ang kanyang ID. Ramon de Guzman ang kanyang pangalan. Sa loob ng wallet ay may lumang black and white photo ng kanyang batang asawa at anak na babae na nakangiti. Hindi siya nagalit sa mapang-aping salita ng opisyal, yumukod lamang siya ng tahimik dahil sa kagustuhang makita na agad ang kanyang anak. Sige po. Ipapark ko na lang po sa labas. Pinihit niya ang truck at ipinarada sa tabi ng kalsada sa labas ng kampo. Nang bumalik siya sa guard post, ang duty officer ay mayroon pa ring mukha na tila naiinis. Ano nga ulit ang pangalan ng anak mo, Maria de Guzman? TS, pangalan pa lang. Alam mo ba kung saan siya naka-assign? Opo. Katatapos lang po niya sa bootcamp at na-assign daw po sa ika-3 Battalion, naghintay ka muna. Hinayaan siya ng opisyal na tumayo ng matagal habang nagbibiruan sila ng kanyang kasamahan, at saka, labag sa loob na kinuha ang intercom. Ang kanyang kilos ay malinaw na pagwawalang bahala, na tila humaharap sa isang pulubi sa kalsada. Gaano katagal ang lumipas? Mula sa malayo, nakita niya ang isang batang babaeng sundalo na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang anak, si Maria Maya de Guzman. Tatay. Nadapa lang po ako habang nag-ensayo, sagot ni Maya, pilit na ngumingiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay masyadong pilit, at ang kanyang tingin ay nanginginig, umiiwas sa mata ng ama. Hindi na nagtanong pa si Ramon.
Kasama ang anak, nagtungo sila sa maliit na lounge na inilaan para sa mga visitor. Inilatag niya ang mga paboritong ulam ng anak na inihanda niya sa bahay. Kumain ka ng marami. Mahirap ba ang buhay sundalo? Ang payat mo, ah. Tahimik lang si Maya habang kumakain. Tila siya isang tao na desperadong nagtatago ng isang bagay. Pinanood lamang ni Ramon ang kanyang anak nang may sakit sa puso. Siya ang pinakamataas na commander ng Pilipinas na nagpuno ng libu-libong tauhan sa loob ng ilang dekada. Sa pamamagitan lamang ng tingin, alam niya kung ano ang kalagayan ng isang tao at kung ano ang nasa isip nito. Ang kanyang anak ay labis na naghihirap at natatakot sa isang bagay. Nang hawakan niya ang kamay ng anak, nakita niya. Sa ilalim ng manggas ng uniforme, may mapulang pasa na bahagyang nakikita. Bumagsak ang kanyang puso. Maya, mahinang bumaba ang kanyang boses. Ano itong sugat na ito? Ah, ito po. Galing lang po ito sa training, Tay. Wala po talaga. Ang babait po ng mga kasamahan ko dito, at ayos na ayos po ang kalagayan ko. Wala po talaga, halos umiiyak na sagot ni Maya, desperadong pinipilit na pakalmahin ng ama. Hindi na siya nagtanong pa. May sapat na dahilan kung bakit desperadong itinatago ng anak ang totoo. Ayaw niyang ipahamak pa ang anak. Hinimas na lamang niya ang buhok ng anak nang walang imik. Sa kanyang magaspang na haplos, ang luha ni Maya ay tuluyang bumagsak mula sa kanyang mata, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Nang matapos ang oras ng pagbisita, umalis si Ramon sa kampo ng mabigat ang loob. Ang nanginginig na tingin ng anak at ang pasa sa ilalim ng manggas ay nagtusok sa kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang lumang truck. Ngunit hindi siya agad umalis, nakatitig siya sa main gate ng kampo ng matagal. Sa loob ng organisasyong militar na inialay niya sa buong buhay niya, ang kanyang pinakamamahal na kayamanan ay naghihirap. Sa mismong sandali na aakma na siyang mag-umpisa ng makina, tok-tok. May kumatok sa passenger side window ng truck. Paglingon niya, isang hindi pamilyar na batang sundalo ang nakatayo. Tila kasamahan ito ni Maya. Walang humpay itong lumingon sa paligid at nagmadali itong nagsalita. Kayo po ba ang tatay ni Private Maria de Guzman? Oo, bakit, iho? Sa halip na sagutin, kumuha ang sundalo ng napakaliit na USB drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanya sa gap ng bintana. Pakiusap po. Kailangan ninyo po itong makita. Nanginginig ang boses ng sundalo sa pagkabahala. Si Maya. Si Maya po ay nasa panganib. At ito ang totoong mukha ng Camp Kalasag na ito. Nakatitig lamang si Ramon sa malamig na piraso ng metal sa kanyang kamay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang sundalo ay naglaho sa dilim na tila may hinahabol. Nakaupo si Ramon ng matagal. Ang maliit na USB sa kanyang kamay ay tila may bigat na 1,000 bato. Ramdam niya. Sa loob niyon, nakatago ang kakilakilabot na katotohanan na ayaw niyang makita. Dahan-dahan niyang sinindihan ang makina ng truck. Ang kalansing ng makina ay umalinganggaw sa tahimik na gabi, na tila ang tunog ng nagngangalit na puso niya. Hindi na siya isang ordinaryong ama. Siya ay isang nagngangalit na leon na nakakita ng sugat sa kanyang cub, at sa kanyang kamay ay hawak na niya ang matalim na balaraw na tutusok sa puso ng kalaban. Ang oras ng paghatol ay unti-unting lumalapit. Sa pinakatahimik at pinakanakatatakot na paraan na walang sinuman ang nakakita. Ang hangin sa visitors lounge ay mabigat. Pilit na ipinakita ni Ramon na kalmado siya habang naglalagay siya ng pagkain sa plato ng kanyang anak, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa bawat maliit na kilos ng anak. Halos hindi kinain ni Maya ang pagkain. Inikot-ikot lamang niya ang chopsticks sa kanin at ang kanyang tingin ay nakatitig ng may kaba sa pasukan ng lounge. Tila mayroong nagbabantay sa kanila. Maya, mahinang tawag ni Ramon. May problema ba? Hindi mo ba masabi sa akin, sa tatay mo? Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, ngunit sa harap ng sakit ng kanyang anak, isa lamang siyang ordinaryong ama na labis na mahina. Ang mata ni Maya ay matinding nanginginig. Ilang beses niyang binuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa halip, malalaking luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. Umiling siya. Hindi niya masabi. Sa sandaling sabihin niya ang totoo, natatakot siya kung anong kapahamakan ang darating, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mahina at tila walang kapangyarihan na ama sa harap niya. Ang kapangyarihan ni Major General Del Prado sa kampong ito ay ganap. Wala po. Wala po talaga, tatay, ulit niya sa boses na may halong iyak. Hindi pa lang po ako sanay sa buhay sundalo. Miss ko lang po kayo sa bahay. Ayos lang po talaga ako. Hindi na nagtanong pa si Ramon. Niyakap niya ang balikat ng anak, ang katawan ng anak ay nanginginig na parang ibon. Ramdam niya. Maraming sugat ang nakatago sa ilalim ng uniforme, sa likod at tagiliran, na hindi naaabot ng kanyang kamay. Nag-aalab ang galit, ngunit pinigilan niya ito. Ang pagpapakita niya ng galit ngayon ay lalo lamang magpapahina sa anak. Kumuha siya ng ilang lukot na 500 besa mula sa kanyang wallet at inabot sa kamay ng anak.
Bumili ka ng masarap na pagkain para sa mga kasamahan mo sa PX. Huwag kang magpapatalo, ha? Tatay. Hindi tinanggap ni Maya ang pera at lalo siyang umiyak. Alam na alam niya na ang pera na iyon ay pinaghirapan ng kanyang ama sa pagtrabaho ng mabigat. Nang matapos ang oras ng pagbisita, pinunasan ni Maya ang luha at bumalik sa barracks. Pinanood ni Ramon ang likod ng anak hanggang sa tuluyang nawala. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa malamig na liwanag ng isang taong may matinding kalungkutan at determinasyon. Lumabas siya sa guard post at sumakay sa kanyang lumang truck. Hindi niya agad sinindihan ang makina. Ibinaba niya ang ulo sa steering wheel at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ang bansang ito, ang hukbong sandatahan na inialay niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi niya man lang maprotektahan ang sarili niyang anak. Nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Bilang CSAFP Ramon de Guzman, maaari niyang guluhin ang buong kampo ngayon. Ngunit hindi iyon ang pinakamahusay na paraan. Kung gagawin niya iyon, ang kanyang anak ay mamarkahan bilang isang espesyal na sundalo na may backer na CSAFP at magiging isolate sa mga kasamahan niya sa natitirang panahon ng kanyang serbisyo. At higit sa lahat, ang ulo lamang ang mapuputol, ngunit ang totoong katawan ng katiwalian ay hindi mahuhuli. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya at mas perpektong batayan. Habang abala siya sa kanyang komplikadong pag-iisip, may kumatok sa passenger window ng truck, tok-tok. Tumingala siya. Sa labas ng bintana, isang batang sundalo na may inosenteng mukha ang nakatayo, tumitingin sa paligid, tila kasamahan ito ni Maya sa barracks. "Sino ka?" tanong ni Ramon habang binubuksan ang bintana. Ang sundalo ay nagsalita ng may takot at pagmamadali. "Kayo po ba ang tatay ni Private Maria de Guzman?" "Oo, bakit, iho?" "Ako po si Private Elias Eli Torres, kasamahan po ni Maya." Nilunok ni Eli ang kanyang laway at kumuha ng maliit na bagay na kasing laki ng kuko mula sa kanyang bulsa. Isang USB drive na nakabalot sa manipis na plastik. "Pakiusap po. Kailangan ninyo po itong makita." Ang mata ni Ramon ay tumalim. "Ano ito?" Si Maya po ay nasa panganib." Nanginginig ang boses ni Eli sa pagkabahala. Si Maya po ay markado na ng lahat ng mga opisyal sa kampo. Dahil po sa paglaban niya sa korupsyon at pagsasalita ng totoo, araw-araw po siyang binubugbog at pinapahirapan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Masyado po kaming natatakot kaya wala po kaming nagawa, pero hindi na po. Hindi ko na po kayang mawala si Vic, parang si Junseo." Junseo? Naalala ni Ramon ang pangalang iyon. Siya ang sundalo na naiulat na namatay sa isang aksidente sa training ilang oras na ang nakalipas. Ano ang laman nito? Ito po. Ito po ang totoong mukha ng Camp Kalasag na ito. Inabot ni Eli ang USB na nakabalot sa plastik sa kamay ni Ramon sa gap ng bintana. Ito po ang huling pag-aari ni Junseo. Bago siya mamatay, ipinagbili niya po sa akin na kung may mangyari sa kanya, ipaalam ko po sa mundo. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng maliit ngunit mabigat na katotohanan sa kanyang kamay. "Bakit sa akin mo ito ibinibigay?" "Dahil po si Maya ang huling pag-asa namin," sagot ni Eli, umiiyak. "At naniniwala po ako na hindi kayo magiging katulad namin. Naniniwala po ako na hindi kayo mananahimik tulad namin." Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng isang opisyal na nagpapatrolya mula sa malayo. "Sino yan dyan?" Namutla si Eli at yumukod. "Kailangan ko na pong umalis." "Pakiusap po. Pakiusap po, iligtas ninyo si Maya." Pagkatapos niyang sabihin iyon, naglaho siya sa dilim na tila may hinahabol. Nakaupo si Ramon ng matagal. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na USB na naglalaman ng buhay ng dalawang batang sundalo at kapalaran ng kanyang anak. Hindi lang iyon isang storage device. Iyon ay ang huling signal ng pagliligtas at sigaw ng katotohanan na isinakripisyo ng mga matatapang na kabataan sa gitna ng impyernong ito na pinipilit silang manahimik. Hindi na siya nag-alinlangan. Sinindihan niya ang makina ng kanyang lumang truck. Ang kalansing ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi na tila ang tunog ng nagngangalit na puso niya. Hindi na siya isang ordinaryo at walang kapangyarihan na ama. Siya ay ang hari ng mga nagngangalit na hayop na nakakita ng sugat sa kanyang cob at humawak ng talim patungo sa puso ng kalaban. At sa kanyang kamay ay hawak na niya ngayon ang tabak ng hustisya na mas matalas kaysa sa anumang armas. Ang oras ng paghatol ay unti-unting lumalapit, ngunit hindi na mapipigilan. Ang lahat ay nagsimula sa isang maliit na USB. Ang lumang truck ni Ramon de Guzman ay tumatakbo sa National Highway sa dilim, patungo sa Maynila. Ang pag-alog ng sasakyan, ang walang humpay na ingay ng lumang makina, ngunit wala siyang naririnig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa malamig at maliit na USB memory na hawak sa kanyang magaspang na palad. Ang piraso ng katotohanan na ibinigay sa kanya ni Private Eli Torres sa pagpapakasakit ng kanyang buhay. Ang huling pag-aari ng kanyang namatay na kasamahan.
Gusto niyang huminto at tingnan agad ang laman yon. Ngunit, sabay nito, natatakot siya. Sa loob niyon, nakatago ang pinakapangit na mukha ng organisasyon na inialay niya sa buong buhay niya at ang totoong impyerno na dinaranas ng kanyang anak. Ang instinct ng isang ama at ang rationality ng isang CSAFP ay matinding nagbanggaan sa kanyang kalooban. Nagmaneho pa siya ng matagal at dinala ang truck sa pinakamadilim na sulok ng isang liblib na highway rest stop. Pinatay niya ang makina. Sa biglaang katahimikan, narinig niya ang tunog ng kanyang puso na tumitibok ng parang baliw. Kumuha siya ng isang tarp na itim na nakatago sa ilalim ng lumang toolbox sa ilalim ng passenger seat. Sa loob ng tarp ay mayroong isang espesyal na military-grade security laptop na hindi bagay sa isang ordinaryong truck driver. Binuksan niya ang laptop at isinaksak ang USB sa port gamit ang nanginginig na kamay. Click! Ang maliit na tunog ng metal ay umalingaw-ngaw ng malamig na tila ang tunog ng pagbubukas ng Pandora's box. Sa screen, lumitaw ang ilang video file. Lahat ng mga file name ay petsa lamang. Kinilik niya ang file na may pinakalumang petsa gamit ang mouse. Nang mag-play ang video, nanigas ang buong katawan ni Ramon. Ang lugar sa screen ay isang lumang warehouse sa loob ng pamilyar na kampo. Tila kinuha ang video gamit ang isang kamera na palihim na nakatago, kaya hindi matatag ang frame at matindi ang pag-alog. Sa gitna ng screen, isang sundalo ang nakaluhod, at sa paligid niya, maraming opisyal ang nakatayo, sabay-sabay itong binubugbog. Pok, pok, pok. Ang tunog ng combat boots na walang awang humahampas sa tagiliran at likod ng sundalo ay malinaw na lumabas sa maliit na speaker ng laptop. Ag! Ag! Ang masakit na ungol ng sundalo at sa ibabaw nito, ang tawa ng mga demonyo. Ang gago na ito, hindi pa rin natututo. Lalo mo pang sipain. Ang may-ari ng tawa ay walang iba kundi si Major General Del Prado, ang pinuno ng dibisyon ng kampo. Nakatitig siya ng may labis na kasiyahan habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na tinatapak-tapakan ang isang tao na parang laruan. Nagsimulang manginig ang kamay ni Ramon. Ang asul na ugat sa likod ng kanyang kamay ay lumabas na parang ahas. Nagbigay siya ng labis na lakas sa laptop kaya ang matigas na special plastic casing ay nag-ingay. Ang kanyang panga ay kumikislap at ang ugat sa kanyang sintido ay tila sasabog anumang oras. Binuksan niya ang susunod na file. Ang background ng video na ito ay tila isang silid-tulugan ng mga opisyal. Si Del Prado at ang kanyang mga tauhan ay nagbibilang ng pera na kinikita nila mula sa mga sundalo. Ang mga 500% na bill ay nakasalansan sa mesa na parang bundok. Medyo mababa ang nakolekta natin ngayong buwan, sabi ni Del Prado sa boses na hindi nasisiyahan habang nagbibilang ng pera. Ang mga bata ngayon ay napapabayaan, humina ang disiplina. Sa susunod na buwan, dodoblehin natin ang kwota. Ang hindi makarating sa kwota ay huwag nang umasang makakalabas ng buhay. Susunod na file, at susunod pang file. Habang nagpapatuloy ang mga video, nawala ang lahat ng ekspresyon sa mukha ni Ramon. Ang kanyang mukha ay naging parang isang malamig at walang emosyon na maskara, tulad ng isang bulkano na nalampasan na ang galit. Ngunit sa ilalim ng maskara na iyon, kumukulo ang lava na susunugin ang buong mundo. Ang video ay naglalaman ng lahat ng uri ng krimen na hindi mo maiisip. Ang eksena ng pagpapalit ng engine ng bagong military truck sa isang junk na engine at pagbebenta ng bagong engine sa isang pribadong kontratista. Ang eksena ng paglilihi sa malaking bilang ng mga winter gear na dapat ibigay sa mga sundalo at pagbenta nito sa black market. Maging ang eksena ng paglilihi sa allowance ng pagkain ng mga sundalo at ginamit ito para sa kanilang maluho na drinking party. Hindi sila mga sundalo, sila ay isang kriminal na grupo na nakasuot ng uniforme. Ang puso ni Ramon ay tila napunit sa pagkaalam na ang kanyang anak na si Maya ay itinapon sa gitna ng mga demonyong ito. At sa wakas, ang huling file. Ang file name ay Junseo, hindi katulad ng iba. Nilunok ni Ramon ang kanyang laway at kinilik ang file. Nagplay ang screen. Ang video na ito ay tila isang self-camera video na kinunan ni Private Junseo mismo gamit ang kanyang cellphone, hindi tulad ng mga nauna. Ang kanyang mukha ay putlang-putla sa takot. Bumulong siya sa boses na parang nahihirapan huminga, natatakot ako. May nakita akong hindi ko dapat makita. Na-record ko si Major General Del Prado na nakikipagkita kay Mr. Park ng Dayang Defense. Nagbibigay sila ng pera kapalit ng pagbenta ng mga defective bulletproof vests. Ang kanyang boses ay nanginginig ng husto. Kung lumabas ang video na ito, hindi ako mabubuhay, ngunit hindi ako pwedeng manahimik. Ang mga kasamahan ko ay hindi pwedeng mamatay dahil sa suot nilang bulletproof vests na yan. Huminto sandali ang video at nagpatuloy muli. Ngayon, ang video ay palihim na kinunan sa loob ng opisina ni Del Prado. Hinawakan ni Del Prado ang leeg ni Private Junseo. Anong nakita mo? Anong nirecord mo? Ikaw, gago ka. Wala po akong nakita, sir.
Sinungaling. Ang tingin mo ang nagsasabi ng lahat. Puno ng pumatay na intensyon ang boses ni Del Prado. Sige. Ganyan ka, ha? Excited na ako sa training bukas. Titingnan natin kung ang bagong bulletproof vest na isusuot mo ay makakapigil sa bala. Tayaan tayo, ha? Nagtapos ang video doon. At kinabukasan, si Private Junseo ay namatay sa isang accidental shooting sa panahon ng training. Ang lahat ng mga piraso ay nagtugma. Hindi lamang ito isang kaso ng korupsyon at pambubugbog. Ito ay malinaw. Malinaw na pagpatay. Tahimik na isinara ni Ramon ang laptop, boom. Ito ay isang maliit na tunog, ngunit iyon ay ang tunog ng isang malaking death sentence na ibinaba kay Del Prado at sa kanyang empire. Ang mainit na luha ay dumaloy mula sa kanyang mata. Hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng galit sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan at pagsisisi dahil hindi niya naprotektahan ang anak. Nang matuyo ang luha ng ama, ang malamig at nakatatakot na galit ng isang CSAFP ay nagsimulang mamahinga. Gusto niyang ipakita agad ang kanyang identity at guluhin ang buong kampo, ngunit nagtimpi siya. Ang video evidence na ito ay hindi sapat. Ang isang big shot tulad ni Del Prado ay tiyak na magsasabing fake ang video, at ang mas malaking backer sa likod niya ay susubukang protektahan siya. Kung mangyari iyon, ang buhay lamang ni Private Eli Torres at ng kanyang anak ang mapapahamak. Nagpasya siyang maglagay ng mas perpektong trap na walang sino man ang makakalabas. Gagawin niyang si Del Prado mismo ang maglantad ng lahat ng kanyang mga kasalanan at lumakad sa pinto ng impyerno. Kinuha niya ang isa pang satellite phone na nasa tarp, hindi ang kanyang lumang cellphone. Ang telepono na ito ay isang perpektong secure direct line na tanging siya, at ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga chief of staff lamang ang nakakaalam. Dinial niya ang isang speed dial number. Matapos mag-ring ng ilang beses, isang disiplinadong boses ang narinig mula sa kabilang linya. Sir, Chief of Intelligence Service, AFP here. Ang boses ni Ramon ay ganap na naiiba sa dati, ang malamig na boses ng isang commander na walang kahit 1% ng emosyon. Ako ito. Simula ngayon, bantayan mo ang lahat tungkol kay Major General Gregorio Del Prado, ang pinuno ng ICA-11 Division, at lahat ng mga taong konektado sa kanya. Ang lahat, komunikasyon, daloy ng pera, kahit sino ang kasama niyang uminom kagabi, ngunit tiyakin mo na hindi kayo mahuli. Ito ay isang unofficial shadow operation. Naiintindihan po, General. Sinindihan ni Ramon ang track matapos patayin ang telepono. Hindi siya nagtungo sa Maynila. Magtatago siya at panonoorin ang lahat. Hanggang sa sandali na ang baliw na asong ito na si Del Prado ay nagpakita ng kanyang huling ngipin patungo sa kanyang anak. At sa sandaling dumating ang sandaling iyon, hindi na siya magagalit sa pangalan ng isang ama. Hahatulan niya sila sa pangalan ni General Ramon de Guzman, ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ang God of Thunder na magdadala ng kidlat mula sa langit. Nagsisimula na ang pinakamadilim na gabi. Ngunit sa dulo ng dilim na iyon, naghihintay ang maningning na daw ng hustisya na walang sinuman ang makakapigil. Ang God of Vengeance ay nakapaghagis na ng dice. Hindi mapakali si Major General Del Prado. Ilang araw na siyang may masamang premonition na may mali sa takbo ng mga pangyayari. Naramdaman niya ang hindi pamilyar na mga tingin na tila nagbabantay sa kanya sa loob ng kampo, at ang kanyang komunikasyon sa kanyang mga backer sa labas ay hindi rin naging maayos tulad ng dati. Naramdaman niya na tila unti-unti siyang nakukulong sa isang malaking lambat na hindi nakikita. Ang pinagmulan ng kanyang pagkabalisa ay si Private Maria de Guzman. Pagkatapos dumating ng kanyang ama, hindi na siya lumaban ng lantaran, ngunit ang kanyang tingin ay lalong tumigas at tumalas. Ang tingin na iyon ay tila alam na ang lahat at tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkakasala. At sa wakas, ang kanyang pagkabalisa ay naging totoo. May nakarating na intel sa kanya mula sa kanyang informant na baka ang USB ni Junseo ay na-leak na sa labas. At ang taong may pinakamalaking posibilidad na may hawak ng USB ay si Private Eli Torres, kasamahan ni Junseo, at madalas na nakikipag-ugnayan kay Maya. Nagtugma ang lahat ng mga piraso sa isip ni Del Prado. Si Maya, ang babaeng ipi na iyon, ay naglalabas ng mga sikreto ng kampo sa labas, sa pamamagitan man ng kanyang ama o sa ibang paraan, sigurado siya. Nagpasya siyang hindi na niya pwedeng pabayaan pa ang mapanganib na spark na ito. Nagpasya siyang gamitin si Maya bilang isang example upang ganap siyang tapakan at siguraduhin na walang ibang sundalo ang maglalakas loob na lumaban sa kanya. Gumawa siya ng isang akusasyon, pagsuway sa superior officer, mutiny, pagtatangka na i-leak ang military secrets, at pakikipagsabuatan sa hostile forces para magdulot ng kaguluhan sa loob ng kampo. Ito ay isang walang basehang akusasyon, ngunit sa loob ng kanyang kaharian, ang kanyang salita ang batas. Kinabukasan ng umaga, isang malakas na emergency siren ang umalingaw-ngaw, at lahat ng tropa ng Camp Kalasag ay nagtipon sa drill ground. Ang mga sundalo ay hindi alam kung ano ang nangyayari,
at tumitingin lamang sa isa't isa ng may kaba. Si Major General Del Prado ay tumayo sa platform sa gitna ng drill ground. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mata ay nag-aalab sa pumatay na intensyon. Lahat, pansin. Ang kanyang boses ay umalingaw sa frozen na drill ground sa pamamagitan ng megaphone. Ngayon, narito ako upang hatulan ang isang traitor na nagpahiya sa pangalan ng Camp Kalasag. Naging magulo ang drill ground sa salitang traitor. Mga military police, dalhin dito ang convict, si Private Maria de Guzman. Nang ibigay ang utos ni Del Prado, dalawang malalaking MP ang marahas na nagtulak kay Maya sa platform na may nakagapos na mga braso. Tila siya'y nabugbog sa paglaban, may dugo sa gilid ng kanyang bibig at punit-punit ang kanyang uniforme sa ilang bahagi. Ngunit hindi siya lumuhod. Nakatayo siya ng tuwid, nakatitig kay Del Prado ng walang takot. Makinig ka, convict na Maria de Guzman. Sinimulan ni Del Prado na basahin ang handa ng hatol. Kinalimutan mo ang iyong tungkulin bilang isang enlisted personnel at paulit-ulit kang sumuway sa utos ng iyong superior officer. Nagkalat ka ng rumor at nagdulot ng kaguluhan sa kampo. Bukod pa rito, nakipagsabuatan ka sa mga outside force at nagtangka na i-leak ang military secrets na isang treason na hindi mapapatawad. Sinungaling. Sigaw ni Maya. Hindi ko ginawa yan. Sinasabi ko lang ang totoo. Manahimik. Sinampal ni Del Prado ang pisngi ni Maya. Pak. Wala nang maniniwala sa salita na lumalabas sa marumi mong bibig. Ngayon, bilang pinuno ng dibisyon, ituturo ko sa iyo ang takot ng military law. Kumuha siya ng isang itim at mahaba na bagay mula sa kanyang baywang. Nang makita iyon ng lahat ng sundalo, nanahimik sila. Isang electric taser. Isang nakamamatay na armas na may mataas na voltage na ginagamit sa remote control. Ito ang disiplina. Sigaw ni Del Prado habang binubuksan ang switch ng taser. Jesus Dizdist, Jesus Dizdist. May asul na kislap na lumabas mula sa dulo ng taser na gumagawa ng nakatatakot na tunog. Ito ang presyo ng hindi pagsunod. Hinawakan ng mga MP ang mga braso ni Maya upang hindi siya makakilos. At sa Camp Kalasag na ito, ang aking salita ang batas. Idinikit ni Del Prado ang taser na iyon sa balikat ni Maya. Isang nakabibingi at naghihiyang sigaw ang lumabas sa bibig ni Maya. Ang kanyang buong katawan ay umarko at nanginginig ng matindi sa lupa. Kumalat sa buong drill ground ang nakasusulasok na amoy ng nasusunog na balat. Ang mga sundalo ay hindi makatingin sa kakilakilabot na tanawin, yumuko sila o pumikit. Ang ilan ay nagkumuyom ng kamao sa galit, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na kumilos. Nakita nila kung gaano kapait ang dulo ng paglaban. Si Del Prado ay ngumiti ng may kasiyahan, tinatamasa ang kanilang takot. Hindi pa pala sapat, lumapit siya kay Maya na nanginginig at idinikit muli ang taser sa kanyang tagiliran. Si Maya ay hindi na makasigaw at bumagsak sa lupa na may foam sa bibig. Pinanood ng isang lalaki ang buong pangyayari sa loob ng kanyang lumang truck sa labas ng barbed wire. Si Ramon de Guzman. Nakarating siya agad matapos marinig ang balita ng pag-aresto sa kanyang anak. At ngayon, pinapanood niya ang kanyang tanging dugo, ang kanyang anak na mas mahal pa sa kanyang buhay, na pinapahirapan na parang hayop, at wala siyang magawa. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi siya umiyak o nagalit. Ang kanyang mukha ay parang isang malamig na maskara ng bato, na tila lahat ng emosyon ay naglaho. Ngunit ang kanyang kamay ay labis na nakahawak sa steering wheel ng truck, kaya ang matigas na steering wheel ay nabasag, nag-ingay. Ang asul na ugat sa likod ng kanyang kamay ay gumagalaw na parang ahas. Hindi na siya makapagtimpi pa. Hindi na niya kailangang magtimpi pa. Si Del Prado ay naghukay ng sarili niyang libingan. Hinipon niya ang dragon's scale ng natutulog na Diyos. Tahimik na kinuha ni Ramon ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. At pinindot niya ng matagal ang speed dial number 1. Mula sa kabilang linya, isang kinakabahang boses ang narinig. General, sa wakas po. Ako ito. Ang boses ni Ramon ay nakakagulat na kalmado at tahimik. Ngunit sa loob ng katahimikan na iyon, may galit ng isang malaking bagyo na lalamon sa buong mundo. Tinitigan niya ng malamig ang kanyang anak na naghihirap at nagbigay ng hatol mula sa impyerno. I-activate agad ang kidlat. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, kidlat. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Nagpatuloy ang utos ni Ramon. Ang bawat salita niya ay tila isang walang awang iron mace na babagsak sa kalangitan ng Camp Kalasag. Target, Ika-11 Division. Simula sa oras na ito, ganap na isil at isolate ang buong kampo. Lahat ng Special Forces ng Special Operations Command at lahat ng Military Police ng Capital Region Command ay ipapadala. Huminto siya sandali. At idinagdag niya ang huling salita. Ang huling salita na iyon ay ang pinakamalupit at pinakamahiyain na death sentence kay Del Prado. Ang pinuno ng dibisyon, si Major General Gregorio Del Prado.
Huwag ninyong hayaan na kahit isang langgam ang makalabas sa kampo hanggang sa gumapang siya palabas ng nakayapak, hindi nakasuot ng marumi niyang combat boots. Naputol ang tawag. Sa drill ground, patuloy na umalinganggaw ang baliw na sigaw ni Del Prado. Tumayo ka, traitor. Hindi pa tapos ang paghatol. Ngunit hindi niya alam. Nagsisimula pa lang ang totoong paghatol. Ang malaking anino ng kamatayan ay tahimik na bumabagsak sa kalangitan sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang ang pinakamataas na tao ay nawala ang lahat sa pinakamababang lugar, ang kanyang galit ay mas nakatatakot at mas nakakapinsala kaysa sa anumang natural na sakuna. Malapit na nilang malaman ang totoong batas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang hangin sa loob ng lumang truck ay mabigat tulad ng mainit na lead. Si Ramon ay nakasandal sa steering wheel, nakatitig sa maliit na screen ng cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng real-time na feed ng impyernong nararanasan ng kanyang anak. Ang maliit na pin na palihim niyang ibinigay sa kanyang anak nang bumisita siya. Hindi lang iyon isang simpleng accessory, iyon ay isang micro spy cam at listening device na ginawa gamit ang pinakamahusay na teknolohiya ng AFP. Inihanda niya ang huling paraan upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang anak sa pinakamasamang sitwasyon. Jzzzzzzzzz. Ang screen ay matinding umalob. Sa speaker, ang baliw na sigaw ni Del Prado, ang kakilakilabot na ingay ng electric taser, at ang napakalakas na sigaw ng kanyang anak mula sa sakit ay narinig. Sa sandaling narinig niya ang sigaw na iyon, gumuho ang mundo ni Ramon. Pumikit siya. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, tulad ng isang bangkay na walang dugo, at ang tunog ng pagkabali ng ngipin ay narinig sa pagitan ng kanyang mahigpit na nakasarang labi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit na hindi mapigilan. Ang bansang ito na inialay niya sa buong buhay niya. Upang protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan, handa siyang isakripisyo ang kanyang kabataan at buhay. Ngunit ngayon, sa loob ng bansang ito na pinoprotektahan niya, sa loob ng bakod ng hukbong sandatahan, ang kanyang tanging dugo, ang huling legacy ng kanyang namatay na asawa, ay pinunit na parang hayop sa kamay ng isang baliw na aso. Hindi na siya makapagtimpi pa. Hindi na niya kailangang magtimpi pa. Ang lahat ng kalungkutan at sakit ng isang ama ay naging malamig at walang awang galit ng isang CSAFP. Tahimik siyang kumuha ng kanyang totoong cellphone, ang pulang satellite phone na ibinibigay lamang sa CSAFP. At pinindot niya ng matagal ang speed dial number 1. Mula sa kabilang linya, isang kinakabahang boses ang narinig agad. General, sa wakas po, tumawag kayo. Ang sumasagot sa tawag ay si Lieutenant General Benji Reyes, ang kanyang pinakamalapit na aide at Chief of Operations, AFP. Ilang araw na siyang naghanda ng lahat ayon sa utos ni Ramon, naghihintay ng kanyang huling senyales. Ako ito, ang boses ni Ramon ay nakakagulat na kalmado at tahimik. Walang bakas ng anumang emosyon sa loob niyon. Tila ang nakatatakot na katahimikan ng isang eye of the storm na lalamon sa lahat. Naririnig mo ba ang sigaw ng anak ko? Nakita ni Tete Jen Reyes ang real-time video mula sa spycam ni Ramon sa malaking screen ng Command Control Center. Mahigpit siyang nagkumuyom ng kamao. Opo, General. Malinaw na malinaw po. Mabuti, iminulat ni Ramon ang kanyang mata. Ang kanyang mata ay hindi na mata ng isang tao. Iyon ay mata ng isang nagngangalit na Diyos na hahatol at sisira ng lahat. Tinitigan niya ng malamig ang screen kung saan naghihirap ang kanyang anak at nagbigay ng hatol mula sa impyerno. I-activate agad ang protocol kidlat. Sa isang salita na iyon, ang lahat ng hangin sa AFP Command Control Center ay nanigas. Kidlat. Ang pinakamataas na antas ng Emergency Operation Protocol ng militar, na nagpapahintulot sa CSAFP na kaligtaan ang lahat ng command chain at gamitin ang lahat ng magagamit na forces ng Philippine Army sa ilalim ng State of National Emergency. Ito ay isang protocol na lumabas lamang sa wartime scenario training sa loob ng ilang dekada. Nilunok ni Jen Reyes ang kanyang laway. Naiintindihan po, General. Ano po ang target? Bumagsak ang susunod na utos mula sa bibig ni Ramon. Ang bawat salita niya ay tila isang walang awang iron mace na babagsak sa kalangitan ng Camp Kalasag. Target. Ika. 11 Division. Simula sa oras na ito, ganap na isil at isolate ang buong kampo. Lahat ng Special Forces ng Special Operations Command at lahat ng Military Police ng Capital Region Command ay ipapadala. Ang kanyang utos ay higit pa sa inaasahan. Ang pagpapadala ng core-sized elite forces para sugpuin ang isang division. Ito ay isang utos na malapit sa annihilation, lampas sa overreaction sa pagpigil ng isang rebellion. General, hindi po ba masyado? Hindi na natapos ni Lireten. Jen. Reyes ang kanyang sinabi. Pinutol siya ni Ramon. Huminto siya sandali, at idinagdag niya ang huling salita. Ang huling salita na iyon ay ang pinakamalupit at pinakamahiyain na death sentence kay Del Prado. Ang pinuno ng dibisyon, si Major General Gregorio Del Prado.
May lamig ng impyerno sa kanyang boses. Huwag ninyong hayaan na kahit isang langgam ang makalabas sa kampo hanggang sa gumapang siya palabas ng nakayapak, hindi nakasuot ng marumi niyang combat boots. Utos po ay susundin, sagot ni LT. Jen, Rey sa isang matatag na boses. Naputol ang tawag. Ang AFP Command Control Center ay agad na naging wartime state. Dose-dosenang operations officers ang nagsimulang kumilos ng mabilis. I-connect ang Special Operations Commander. Ihanda agad ang lahat ng tropa ng Black Berets. Sabihan ng commander ng CRMP na i-block ang lahat ng kalsada patungo sa ICA-11 Division. Humingi ng suporta sa Air Force. Ang Flight 2737 PSI ay agad na i-monitor at i-jam ang lahat ng komunikasyon sa himpapawid ng ICA-11 Division. Ang pinakamalakas at pinakalihim na units ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagising sa isang utos lamang. Sa Special Forces Base sa labas ng Metro Manila, ang mga Special Forces na nakasuot ng itim na beret at fully equipped ay nagsimulang sumakay sa mga Black Hawk helicopters. Sa MP Base sa loob ng Maynila, ang mabibigat na Armored Personnel Carriers, APCs, ay nagsimulang gumulong na may malakas na ingay. Ang malaking bagyo ay nagsisimula pa lang. Hindi pa alam ni Del Prado na ang hinipo niya ay hindi lamang ang ama ng isang ordinaryong sundalo, kundi ang Diyos na nasa pinakamataas na posisyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Patuloy pa rin siyang naglalaro ng diktador na baliw, nalulunod sa kanyang maliit na kaharian sa gitna ng drill ground. Tumayo ka, traitor. Hindi pa tapos ang paghatol. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa drill ground. Ngunit hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang totoong paghatol. Ang malaking anino ng kamatayan ay tahimik at hindi maiiwasang bumabagsak sa kalangitan sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang ang pinakamataas na tao ay nawala ang lahat sa pinakamababang lugar, ang kanyang galit ay mas nakatatakot at mas nakakapinsala kaysa sa anumang natural na sakuna. Malapit na nilang malaman ang totoong batas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kalangitan sa Camp Kalasag ay nakakagulat na tahimik. Si Del Prado ay sinisipa si Maya na walang malay, nalulunod sa kanyang tagumpay. Kinumpirma niya na ang bata, ang lion cub na naglakas loob na lumaban sa kanyang ganap na kapangyarihan, ay ganap na gumuho at ngumiti ng may kasiyahan. Dalhin siya. Ikulong sa solitary confinement. Huwag siyang bigyan ng pagkain. Hanggang sa gumapang siya sa ilalim ng aking paa at humingi ng tawad. Sa ibabaw ng ridge ng bundok na pumapalibot sa kampo, ang mga itim na tuldok ay nagsimulang lumabas, na tila isang malaking kawan ng balang na tumatakip sa kalangitan. 1, 2, 10, 20, 30. Ang bilang ay hindi mabilang. Ang mga itim na tuldok ay mabilis na naging malaking bakal na ibon. UH-11 Black Hawk, CH-17 Chinook. Lahat ng magagamit na helicopters ng Philippine Army Aviation ay nagtipon sa ibabaw ng kalangitan ng Camp Kalasag, tila ang pagtatapos ng mundo. Ano yan? Training ba yan? Bakit walang report sa akin? Sumigaw si Del Prado sa kanyang operations officer nang may pagtataka. Kontakin mo agad ang higher command. Alamin mo kung ano ang sitwasyon. Ngunit ang mukha ng operations officer ay putlang-putla na. General, ang komunikasyon. Lahat ng komunikasyon ay naputol. Wala kaming paraan para kumonekta sa labas. Kiik. Sa sandaling iyon, isang malaking pagsabog ang sabay-sabay na narinig sa main gate, back gate, at lahat ng outposts ng kampo. Ang mabibigat na steel gate ay napunit na parang papel, at ang MP Reaction Unit na pinamumunuan ng mga K-08 wheeled armored vehicles ay nagsimulang dumaloy sa loob ng kampo, nagdadala ng ulap ng alikabok. Walang pag-aalinlangan, agad nilang sinimulan na sakupin ang lahat ng pangunahing pasilidad at kalsada, at walang awang sinupil ang lahat ng sundalo na nagtangkang lumaban. Sa kalangitan, ang mga special forces na nakasuot ng itim na beret ay bumaba mula sa mga Black Hawk helicopters, at ganap na sinakop ang Command Control Center at ang armory. Ang Camp Kalasag ay naging isang malaking bakal na bilangguan na ganap na isolate mula sa labas sa loob lamang ng ilang minuto. Si Del Prado ay nakatayo ng tulala, hindi makapaniwala sa tanawin sa kanyang harapan. Rebellion? Coup d'etat o digmaan? Ang kanyang isip ay puno ng kalituhan. Naglingkod siya sa militar sa buong buhay niya, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong matindi at one-sided na puwersa. Tila ito ay ang pagbaba ng hukbo ng Diyos. Sino? Sinong baliw ang gumawa nito? Habang bumubulong siya sa takot, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang nakita niya. Sa sirang main gate, sa likod ng lahat ng APCs at armadong tropa, isang napakaluma at kalawanging 1 toneladang cargo truck ang pumasok ng napakabagal, na tila isang emperador na nagpaparada. Do. Ang kalansing ng napakahirap na makina ay nagbigay ng kakaibang autoridad na tila lalamunin ang lahat ng ingay sa paligid. Lahat ng Special Forces at MP ay tumayo sa atensyon sa daanan ng lumang truck, nagbigay ng pinakaperpektong saludo.
Huminto ang truck sa gitna ng drill ground, sa tapat ni Del Prado. Kiik. Bumukas ang driver's side door, at isang lalaki ang bumaba. Ang nasa edad na lalaki na nakasuot ng simpleng damit trabaho, ang mahirap at matandang ama na inapi, at hinamak niya ilang araw lang ang nakalipas sa guard post, si Ramon de Guzman. Hindi makapaniwala si Del Prado. Ang matandang gago na yan, paano siya napunta rito? Ngunit sa susunod na sandali, hindi siya makahinga. Si Ramon de Guzman ay hindi na nakasuot ng simpleng damit trabaho. Sa kanyang balikat, 4 na brilyanteng bituin ang maningning na kumikinang, tila galaxy sa gabi. Ang simbolo ng ganap na kapangyarihan na pinapayagan lamang sa isang tao sa Armed Forces of the Philippines, General, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, CSAFP. Nakasandal siya sa lumang truck door at tahimik na nakatingin kay Del Prado. Ang kanyang mata ay hindi na mata ng isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Iyon ay mata ng Diyos, ang hari ng mga hukbo, na dumating upang hatulan ang baliw na hayop na sumakop sa kanyang teritoryo at humipo sa kanyang cub. CSAFP. General. Isang tunog na tila napunit ang hangin ang lumabas sa bibig ni Del Prado. Ang kanyang dalawang paa ay nagsimulang manginig na parang dahon. Hindi siya sinagot ni Ramon. Dahan-dahan, napakabagal, lumakad siya patungo sa lugar kung saan nakahandusay ang kanyang anak na si Maya. Sa bawat hakbang niya, tila lahat ng bagay sa langit at lupa ay gumawa ng daan para sa kanya. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga hakbang ay simpleng hakbang lamang ng isang ama na nagtutungo sa kanyang nasugatang anak. Nakarating siya sa harap ng kanyang anak. Inalis niya ang kanyang field jacket na may 4 na bituin na kumikinang sa balikat. At tahimik, napakalumanay, inilagay niya ito sa katawan ng kanyang anak na walang malay. Ang init ng ama ay bumalot sa malamig na katawan ng kanyang anak at tumayo siya. Lumingon siya. Ang kanyang mata ay nakatitig sa wakas kay Del Prado na nakaupo sa lupa at nanginginig. Sa sandaling iyon, alam na ni Del Prado. Nagsisimula na ang kanyang impyerno, ang paghatol na mas nakatatakot at mas nakakahiya kaysa sa anumang kamatayan ay naghihintay sa kanya. Ang oras sa drill ground ay tila ganap na huminto. Sa kalangitan, ang malakas na ingay ng 12-dosenang helicopters ay bumalot sa mundo, ngunit sa lupa, walang naririnig na ingay. Daan-daan, libu-libong sundalo ang nakatitig ng tulala sa unreal na tanawin sa harap nila, nakalimutan na kung paano huminga. Isang luma at kalawanging truck. At sa harap nito, nakatayo si General Ramon de Guzman, ang buhay na alamat ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nakaupo si Del Prado sa lupa, hindi man lang makatingala. Sa kanyang paningin, nakita lamang niya ang maalikabok na combat boots at ang tuwid na pantalon ng CSAFP na uniforme sa ibabaw niyon. Hindi niya naglakas loob na tingnan ang mukha ng Diyos na nasa likod niyon. Tumanggi ang kanyang utak na tanggapin ang buong sitwasyon. Ang matandang lalaki na ininsulto niya bilang junk collector ilang araw na ang nakalipas ay ang CSAFP na nasa pinakamataas na posisyon ng 600,000 troops. CSAFP. General. Ang kanyang boses ay lumabas ng halos hindi marinig, tulad ng boses ng lamok. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Si Ramon ay dahan-dahang lumingon matapos ilagay ang kanyang field jacket sa katawan ng kanyang anak na walang malay. Ang kanyang mukha ay wala na ang malungkot na pagmamahal ng isang ama. Ngayon, ang kanyang mukha ay may malamig at nakatatakot na galit lamang, tila naglalaman ng lahat ng lamig ng impyerno. Naglakad siya patungo kay Del Prado. Tuk-tuk-tuk-tuk. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng drill ground, na tila ang tunog ng second hand ng orasan na nagpapahiwatig ng pagpapatupad ng death penalty, regular at walang awa. Huminto siya sa tapat ni Del Prado na nakayuko sa lupa at nanginginig. Tahimik niya itong tinitigan ng matagal. Ang katahimikan na iyon ay mas mabigat at mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw o paninisi. Si Del Prado ay hindi makahinga ng maayos sa bigat na tila dinudurog siya ng isang malaking bundok. Sa wakas, bumukas ang bibig ni Ramon. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado at mababa. Ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na piraso ng yelo na tumutusok sa puso ni Del Prado. Major General Gregorio Del Prado. Tinawag niya ang ranggo at pangalan ni Del Prado. Tingala ka. Si Del Prado ay dahan-dahang tumingala, tulad ng isang manika na nabali ang leg. At sa wakas, humarap siya. Hinarap niya ang mukha ng isang nagngangalit na Diyos na dumating upang hatulan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mata ay hindi mata ng tao. Iyon ay mata ng isang ganap na entity na nakakakita, nakakaalala, at hindi nagpapatawad sa lahat. Sabi mo, hindi ba, nagpatuloy ang boses ni Ramon. Sa Camp Kalasag na ito, ang iyong salita ang batas. Sa salita na iyon, natigilan ang katawan ni Del Prado. Ang kanyang mapagmataas na salita ay bumalik ngayon bilang balaraw na tumututok sa kanyang leeg.
Mabuti, isang malamig na ngiti ang lumabas sa bibig ni Ramon. Kung ganoon, pakinggan mo ang batas ko ngayon. Hindi na siya nagsalita kay Del Prado. Ngumiti siya patungo kay Lieutenant Jen Reyes na nakatayo sa likuran niya. Agad na kinuha ni Lieutenant Jen Reyes ang kanyang pistol mula sa baywang at binaril ito patungo sa langit. Bang! Ang matalim na putok ng baril ay pinatahimik ang lahat ng ingay sa drill ground. Ang tingin ng lahat ng sundalo ay nakatuon muli sa platform o sa lugar kung nasaan si Ramon nakatayo. Kinuha ni Ramon ang megaphone mula sa isang MP. At sa kanyang tunay na boses, ibinigay niya ang unang utos sa lahat ng tropa ng Camp Calasag. Alam na ninyo kung ano ang nangyari sa inyong commanding officer, si Major General Del Prado, hindi ba? Ang kanyang boses ay tulad ng thunder. Ako si General Ramon de Guzman, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang proklamasyon, lahat ng sundalo na nagtipon sa drill ground ay nagulat at automatikong tumayo sa atensyon. Ngayon, narito ako upang hatulan ang mga traitor na nagpahiya sa pangalan ng sundalo at umabuso sa kanilang mga kasamahan, at upang ibalik ang disiplina sa nawasak na Camp Calasag. Sinipa niya ng bahagya si Del Prado na nakayuko sa lupa. Si Major General Gregorio Del Prado, pinuno ng ika-11 Division, ay discharged sa lahat ng kanyang tungkulin simula sa oras na ito. Bukod pa rito, siya ay inaaresto dito at ngayon din sa charges ng abuse of authority, cruelty, murder conspiracy, at mutiny. Sa sandaling bumagsak ang kanyang hatol, tumakbo ang mga armadong MP at marahas na hinawakan ang mga braso ni Del Prado. Hindi ito. Ito ay void. Sinubukan ni Del Prado na lumaban hanggang sa huli, kahit na CSAFP ka, hindi mo pwedeng balewalain ang procedure sa ganitong paraan. Ngunit ang dalawang bituin, ang ranggo ng Major General sa kanyang balikat, ay walang lakas na napunit ng MP. Isang malamig na handcuff ang ikinabit sa kanyang pulso. Ang parehong kahihiyan na ginawa niya sa kanyang anak. Ang parehong parusa na ibinigay niya sa iba ay ngayon ay nararanasan niya sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan. Procedure, ha? Ngumiti si Ramon sa kanya ng may pangungutya. Naalala mo ba ang procedure na yan nang idikit mo ang electric taser sa anak ko? Nasaan ang procedure nang akusahan mo ang isang inosenteng sundalo bilang traitor? Lumalakas ang boses ni Ramon sa galit. Ang military law ay hindi umiiral para tapakan at pagsamantalahan ang mahihinang tauhan tulad mo. Umiiral ito upang protektahan ang dangal at buhay ng ating mga sundalo na nagsasakripisyo para sa bansa mula sa mga scum na katulad mo. Hinarang niya ang daanan ni Del Prado na hinihila ng mga MP. At bumulong siya sa tenga ni Del Prado, isang bulong mula sa impyerno na siya lamang ang makakarinig, ang huling salita. At isa pa, ang lahat ng sugat na inukit mo sa katawan ng anak ko, at ang lahat ng kahihiyan na ibinigay mo sa akin, bukod pa sa paghatol ng batas, babayaran ko sa pangalan ng isang ama. Nang napakabagal at napakaparehas. Ang kanyang tingin ay nangako. Nagsisimula pa lang ang impyerno ni Del Prado. Hindi na siya tumingin pa kay Del Prado. Inutusan niya ang mga medik na dalhin ang kanyang anak sa AFP Medical Center ng pinakaligtas at pinakamabilis na paraan. At dahan-dahan siyang lumingon para sa susunod na yugto ng paghatol. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na USB na naglalaman ng lahat ng katotohanan na ibinigay ni Private Eli Torres. Oras na para ilantad ang lahat ng dumi ng drama na ito sa mundo. Matapos hilahin si Del Prado ng mga MP, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa drill ground, kasama ang isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang mga sundalo ay hindi pa rin ganap na naiintindihan ang sitwasyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang panahon ng impyerno sa Camp Calasag ay sa wakas natatapos na. Pinanood ni Ramon ang helicopter na nagdadala sa kanyang anak na tuluyang naglaho sa kalangitan. Ang kalungkutan at pag-aalala ng isang ama na sandaling dumaan sa kanyang mata ay agad na bumalik sa malamig na mata ng isang CSAFP nang nawala ang helicopter sa paningin. Kinuha niya ang maliit na USB mula sa kanyang kamay at ibinigay kay Lieutenant Jen Reyes na nakatayo sa tabi niya. Handa na ba? Opo, General. Handa na po ang lahat. Sa senyales ni Lieutenant Jen Reyes, ang mga engineers na naghihintay ay nagsimulang kumilos ng mabilis. Nagsimula silang mag-install ng isang malaking mobile LED screen sa lugar kung saan nakatayo ang platform sa gitna ng drill ground. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang malaking screen ang naitayo, tila isang outdoor movie theater na makikita ng lahat ng sundalo sa drill ground. Naging magulo ang mga sundalo. Walang nakakaalam kung bakit biglang nag-i-install ng malaking screen ang CSAFP sa emergency situation na ito. Ang ilang opisyal na kasamahan ni Del Prado na nakahalo pa rin sa mga sundalo ay tumingin sa isa't isa ng may kaba. Sa wakas, na-install ang screen at nag-play ang video na may ingay. Kinuha muli ni Ramon ang megaphone. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong drill ground. Alam ko, dahan-dahan siyang nagsalita.
Marami sa inyo ang nagdusa sa ilalim ng hindi makatarungang karahasan at pagsasamantala sa loob ng ilang taon. At alam ko kung gaano kahirap ang sumigaw ng hustisya sa impyerno na iyon, at kung gaano kadali ang manahimik. Hindi ako narito upang sisihin kayo. Ang kanyang boses ay may malalim na kalungkutan at pag-unawa. Narito ako upang ipakita sa inyo ang dahilan kung bakit kayo napilitang manahimik, upang makita ninyo mismo kung gaano karumi at korap ang halimaw na sinumpaan ninyong paglilingkuran. At paano kayo ginawa ng halimaw na iyon na magduda sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtakip sa inyong mga mata at tainga. Tumango siya patungo kay Elitino Jen Reyes. I-play. Sa sandaling bumagsak ang salita, nagsimulang mag-play ang video sa malaking screen. Ang Pandora's Box na ni-record ni Private Junseo sa pagpapakasakit ng kanyang buhay ay sa wakas ay nabuksan sa mundo. Ang simula ng video ay ang lumang warehouse ng kampo. Sa screen, sinasampal ni Major General Del Prado ang pisngi ng isang batang sundalo ng walang dahilan. Pak! Ang malinaw na tunog ay umalingaunggaw sa speaker, at isang mahinang daing ang lumabas mula sa iba't ibang bahagi ng drill ground. Iyon ang pamilyar na karahasan na nasaksihan o naranasan nila halos araw-araw sa loob ng ilang taon. Susunod na video. Ang eksena kung saan nagbibilang si Del Prado at ang kanyang mga tauhan ng pera na kinikita mula sa mga sundalo at tumatawa. Sa susunod na buwan, dodoblehin natin ang kwota. Ang hindi makarating sa kwota ay huwag nang umasang makakalabas ng buhay. Habang umalingaunggaw ang mapagmataas na boses ni Del Prado, mahigpit na nagkumuyom ng kamao ang mga sundalo sa galit. Ang hindi mapigilang pagtataksil ay umusbong sa kaalaman na ang kanilang maliit na sweldo ay napunta sa inuman ng mga scam na ito. Nagpatuloy ang video. Ang eksena ng pagpapalit ng engine ng bagong military truck sa isang junk na engine. Ang eksena ng pagbenta ng mga winter gear na dapat nagpoprotekta sa kanilang taglamig sa black market. Maging ang eksena ng pagnanakaw sa kanilang pagkain para sa maluho nilang party. Ang lahat ng kanilang mga krimen ay inilabas ng malinaw sa harap ng lahat ng sundalo. Ang katahimikan na nagdomina sa drill ground ay unti-unting naging bulungan ng galit. Ang mga gago na yan. Naglingkod tayo sa ilalim ng mga katulad nila? Ang mga sumpa at galit ay nagsimulang lumabas sa iba't ibang bahagi, at sa wakas, ang huling video. Ang self-camera video kung saan nag-iwan ng kanyang huling habilin si Private Junseo na may mukha na puno ng takot, natatakot ako. Na-record ko si Major General Del Prado na nagbibigay ng pera kapalit ng pagbenta ng mga defective bulletproof vests. Habang umalingaungaw ang nanginginig na boses ni Junseo, ang drill ground ay muling nabalot sa nakabibinging katahimikan. Sumunod ang eksena kung saan hinahawakan ni Del Prado ang leeg ni Junseo at nagbabanta. Excited na ako sa training bukas. Titingnan natin kung ang bagong bulletproof vest na isusuot mo ay makakapigil sa bala. Tayaan tayo ha. Iyon ay malinaw na banta ng pagpatay. Sa sandaling iyon, kinumpirma ng lahat ng sundalo mismo na ang pagkamatay ni Junseo ay hindi aksidente. Natapos ang video at naging itim ang screen. Ngunit nagsisimula pa lang ang apoy sa drill ground. Ang galit ay nag-aalab sa mata ng libu-libong sundalo. Nilinlang sila. Hindi nila alam na ang kanilang kasamahan ay pinatay sa kamay ng mga halimaw na iyon. Kinuha muli ni Ramon ang megaphone. Ang kanyang boses ngayon ay tila ang apoy na nagdaragdag ng gasolina sa kanilang galit. Nakita na ba ninyo? Ito ang totoong mukha ng taong sinumpaan ninyong paglilingkuran. Ito ang dahilan kung bakit kayo napilitang manahimik. Hindi kayo naging duwag. Kayo ay hostage lamang ng mga demonyo na nakasuot ng uniforme. Itinuro niya ang mga pangunahing kasabwat ni Del Prado na nakaluhod pa rin sa isang gilid ng drill ground, hindi pa inaaresto. Ayan, nandoon ang mga leech na sumipsip sa inyong dugo. Sila ang mga killer na pumatay sa inyong kasamahan. Mga MP, arestuhin ninyo agad ang mga traitor na yan. Sa kanyang utos, tumakbo ang mga MP at inaresto ang lahat ng korap na opisyal na nakatayo pa rin. Ting! Ting! Ang tunog ng malamig na handcuff ay umalingaungaw sa iba't ibang bahagi ng drill ground. Ngunit ang paghatol ni Ramon ay hindi nagtapos doon. Alam niya, hindi dapat matapos ang malaking alon ng galit na ito. Kailangan niyang gawing isang malaking enerhiya ang galit na ito na magre-reforma sa korap na militar mula sa ugat. At ang simula ay ang pagtatatag ng hustisya sa kamay mismo ng mga sundalo, dito at ngayon. Nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na paghatol. Inihanda niya ang sarili na itanong ang huling tanong sa lahat ng sundalo sa drill ground. Ang tanong na iyon ang magiging pinakamahalaga at pinakadakilang tanong na magbabalik ng nasirang Camp Kalasag. Matapos ang video presentation, ang drill ground ng Camp Kalasag ay naging isang malaking furnace ng galit. Ang mata ng mga sundalo ay nag-aalab sa halo-halong pagtataksil, kalungkutan, at matinding damdamin na napigilan. Nanginginig sila sa pagkaalam na naglingkod sila sa isang halimaw. Si Del Prado, na nakaluhod sa isang gilid, hinila ng mga MP,
ay nagsimulang tumawa na parang baliw habang pinapanood ang lahat ng ito. Haha! Anong gagawin mo? Nawala na siya sa katinuan. Oo, ako ang gumawa. Ako ang gumawa ng lahat. Ngunit may ebidensya ba kayo? Sa tingin mo, mahatulan mo ako sa ilang lumang video lang? Sumigaw siya kay Ramon de Guzman ng may galit. Ramon de Guzman, CSAFP ka lang, yan lang ba yun? Dahil lang sa anak mo, naglakas loob kang kalabanin ako. Sige, gawin mo. Sa tingin mo, ang empire na binuo ko sa loob ng ilang dekada ay guguho sa ilang video lang? Nagtitiwala siya sa kanyang mga backer. Umaasa siya na ang maraming politiko at matataas na opisyal ng militar na binigyan niya ng kickback ay ililigtas siya. Nagpupumigla siya hanggang sa huli, nagplano na gawing isang political conspiracy ang lahat. Ito ay gawa-gawa lang. Ito ay isang trap na binuo nila para tanggalin ako. Sa mismong sandali na umalingaw ang kanyang baliw na sigaw sa drill ground, do 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 do. Nagsimulang umalingaw ang tunog ng isang helicopter na mas mabigat at mas matatag kaysa sa mga attack helicopters kanina. Ang isang helicopter ay papalapit sa kalangitan ng drill ground. Sa fuselage ng helicopter, ang mga salitang AFP Joint Special Investigation Headquarters ay malinaw na nakasulat. Ang helicopter ay lumapag sa gitna ng drill ground, sa tapat ni Ramon. Where? Bumukas ang pinto, at ang mga taong lumabas ay hindi mga armadong sundalo. Sila ay mga military prosecutor at forensic auditors na nakasuot ng malinis na suit na may matatalim na tingin. May dala silang mabibigat na boxes ng confidential documents na may seal. Ang military prosecutor na nangunguna sa team ay lumapit kay Ramon at nagbigay ng saludo. Sir, General, natapos na po namin ang lahat ng paghahanda, ayon po sa inyong utos. Kinuha muli ni Ramon ang microphone. Tinitigan niya si Del Prado na nagpupumiglas ng may tingin na tila nakakakita ng isang kaawa-awang insekto at walang awang tinapakan ang kanyang huling pag-asa. Major General Gregorio Del Prado, ang boses ni Ramon ay ngayon ay malamig na tunog ng bakal na walang halong anumang emosyon. Sabi mo, may ebidensya ba? Itinuro niya ang mga boxes ng documents na hawak ng mga investigators. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo na ang lahat ng iyong dummy accounts sa Switzerland at Cayman Islands ay frozen na. At ipapaalam ko rin sa iyo na ang iyong money laundering network sa pamamagitan ng 12-dosenang ghost companies na pinatakbo mo sa loob ng 10 taon ay ganap ng nawasak ng Joint Judicial Team ng Pilipinas, US, at Switzerland 5 minuto lang ang nakalipas. Ang nasa loob ng box na ito ay ang tunog ng pagguho ng iyong empire. Pakinggan mo ng mabuti, ang mata ni Del Prado ay ganap na nabaliktad sa takot. Ang kanyang huling fortress, ang kapangyarihan ng pera na labis niyang pinaniwalaan, ay nawala na parang mirage sa harap niya. Wala na siyang natira, hindi. Ang walang pag-asang daing ay lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang tunay na paghatol ni Ramon ay hindi iyon. Naghanda siya ng isang paghatol na mas nakatatakot at mas fundamental kaysa sa paghatol ng batas. Lumingon siya patungo sa libu-libong sundalo na pumuno sa drill ground habang hawak ang microphone. Ang kanyang boses ay ngayon ay tulad ng thunder. Sa lahat ng troops ng Camp Kalasag. Sa loob ng ilang taon, napilitan kayong manahimik. Kailangan ninyong pumikit sa korupsyon at baliwalain ang pagdurusa ng inyong mga kasamahan. Ano ang presyo ng katahimikan na iyon? Ang hindi makatarungang pagkamatay ng ating kasamahan, si Private Jun Seo, ngunit ngayon, tapos na ang oras ng katahimikan. Sumigaw siya ng buong lakas. Ngayon na ang oras upang iparinig ang inyong boses. Ngayon na ang oras upang ipakita ang inyong galit. Sa lugar na ito at ngayon, lahat ng troops na binugbog o di makatarungang pinagsamantalahan ni Del Prado at ng kanyang mga tauhan, umalis kayo at humakbang pasulong. Iyon ay isang malaking sugal. Kung natatakot ang mga sundalo at walang lumabas, ang lahat ng ito ay magtatapos lamang bilang personal na paghihiganti ng isang CSAFP. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa drill ground. Libu-libong sundalo ang nag-aalinlangan, naghahanap ng tingin sa isa't isa. Ang takot na naipon sa loob ng ilang taon sa kanilang katawan ay humahawak sa kanilang mga paa. Ang ilang segundo ay tila ilang minuto. Sa mismong sandali na ang isang mahinang pagnisi ay lalabas muli sa bibig ni Del Prado, sa mismong sandali na yon. Sa pinakaunang hilera ng drill ground, isang tao na nakatayo lamang sa tulong ng mga medic. Ang babaeng EP na may mga sugat sa buong katawan, ngunit may tingin na hindi kailanman nasira. Ang anak ni Ramon, si Maria Maya de Guzman. Dahan-dahan, sa kanyang nanginginig na paa, gumawa siya ng isang hakbang pasulong, isang napakaliit at mahinang hakbang. Ngunit ang isang hakbang na iyon ang unang crack na nagpabagsak sa malaking dam na nagyelo. Sa simula ng matapang na hakbang ni Maya, isa-isa, ang kanyang mga kasamahan ay nag-aalinlangan, nagsimulang lumabas. Ang kanilang paggalaw ay kumalat na parang apoy. 10 tao, 12-dosenang tao, 10 tao. Sa wakas. Boom! Libu-libong sundalo, tila nagkasundo,
ay sabay-sabay na humakbang pasulong. Ang tunog ng libu-libong combat boots na sabay-sabay na umaalog sa lupa. Hindi lang iyon tunog ng mga hakbang, iyon ay ang malaking sigaw ng mga sinupil na tumangging manahimik. Iyon ay ang advance ng isang buhay na alon ng tao laban sa korap na kapangyarihan. Si Del Prado ay ganap na nawalan ng isip, pinapanood ang tanawin sa harap niya. Libu-libong sundalo na tinuring niya na parang insekto at sinipasipa ng arbitraryo ay ngayon ay naging isang malaking pader ng paghatol na dumidumurog sa kanya. Sa kanyang mata, hindi na siya nakakakita ng buhay ng mga sundalo. Tila sila ang libu-libong kaluluwa ni Private Jun Seo na namatay ng hindi makatarungan. Sa wakas, ganap siyang gumuho. Nagsimula siyang gumulong sa lupa, sinasakal ang kanyang tenga at sumisigaw na parang baliw. Ang kanyang empire ay nagtapos ng ganap at kahabag-habag sa ilalim ng tunog ng mga hakbang ng mga sundalo na itinuring niya na pinakawalang halaga. Pinanood ni Ramon ang tanawin ng may mainit na luha. Nakita niya, ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas na labis niyang gustong protektahan, hindi iyon nasa general na may 4 na bituin. Nasa loob iyon ng walang pangalan na tapang ng mga kabataan na handang humakbang pasulong sa harap ng kawalang katarungan. Ibinigay niya ang huling utos sa MP Commander. Arestuhin ninyo agad ang traitor na yan at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Lumapit ang mga MP kay Del Prado na nabaliw at sa kanyang mga kasabwat na nanginginig sa takot at ikinabit ang malamig na handcuff. Ang libu-libong sundalo na nagtipon sa drill ground ay tahimik lamang na pinanood ang tanawin. Sa kanilang mga mata, hindi na takot ang nakita, kundi ang mainit na pagmamalaki na sila mismo ang nagtatag ng hustisya. Ang pinakamahabang araw ay natatapos na. At isang bagong umaga ang sumisikat sa kalangitan ng Camp Calasag. Matapos ang kidlat, isang bagong umaga ang sumikat sa Camp Calasag. Si Del Prado at ang kanyang korap na empire ay ganap na gumuho sa isang gabi. Ang kataas-taasang hukuman ng militar ay kinilala ang insidenteng ito bilang ang pinakamasamang act of treason na nagpabagsak sa seguridad ng bansa. Ang pangunahing salarin na si Del Prado at ang kanyang mga pangunahing kasabwat ay pawang hinatulan ng life imprisonment at 12 ng opisyal na nakipagsabwatan o nanahimik ay inalis sa serbisyo at dinala sa malamig na kulungan. Nagbigay si CSAFP General Ramon de Guzman ng isang espesyal na utos na ang bilyon-bilyong pesos na narecover mula sa secret accounts ni Del Prado ay dapat gamitin lahat para sa Camp Calasag. Ang kanyang hangarin ay dahil ang pera na iyon ay naipon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa dugo at pawis ng mga sundalo, ito ay nararapat na ibalik sa mga sundalo, ang tunay na may-ari nito. Ang luma at mapanganib na training equipment ay pinalitan ng mga bago. Ang barracks ng mga sundalo na tumutulo ay niremodel at naging komportable na parang hotel, at ang mahinang pagkain ay naging masustansya at masarap na pagkain. At higit sa lahat, isang Committee for Military Culture Innovation ang itinatag upang protektahan ang human rights ng mga sundalo at pakinggan ang kanilang boses. Ang Camp Calasag ay muling isinilang bilang ang pinaka-transparent at pinakamaayos na base ng Philippine Army sa loob lamang ng ilang buwan. Ilang buwan ang lumipas, ginanap ang inauguration ceremony ng bagong pinuno ng dibisyon ng Camp Calasag. Ang bagong division commander ay personal na pinili ni General Ramon de Guzman, isang tao na sikat sa kanyang integridad at kalinisan. Sa kanyang talumpati, isang bagay lamang ang ipinangako niya, nangangako ako na magiging kasamahan muna ninyo ako bago maging inyong superior officer. Sisiguraduhin ko na wala ng sinumang sundalo ang luluha nang hindi makatarungan sa Camp Calasag na ito. Ang mga sundalo ay sumagot sa kanyang taos-pusong talumpati nang may mainit na palakpakan, at sa hanay ng mga sundalo na pumapalakpak, may isang pamilyar na mukha. Si Maria Maya de Guzman, na gumaling na sa lahat ng kanyang kakilakilabot na sugat at nakatayo ng malusog at may dangal. Katatapos lang niya sa Non-Commissioned Officer, NCO, school, at may ranggo na siyang sergeant. Maaari na sana siyang mag-retire. Ngunit nagpasya siyang manatili. Nagpasya siyang maging isang mainit at malakas na senior officer na magpoprotekta sa kanyang mga subordinates na nagdurusa tulad ng kanyang sarili sa nakaraan sa loob ng kampo na itinatag muli ng kanyang ama. Sa tabi niya, nakatayo si Sergeant Eli Torres, nakangiti. Ang dalawang batang bayani ay naging simbolo na ngayon ng bagong pag-asa ng Camp Calasag. Nang matapos ang ceremony, tumayo si Maya sa isang gilid ng drill ground, sa lugar kung saan ngayon ay tumutubo na ang mga wildflowers. Sa mismong lugar kung saan namatay ang kanyang kaibigan, si Jun Seo, isang taon na ang nakalipas. Nakikita mo ba, Jun Seo? Bumulong siya ng mahina. Sa wakas, dumating na ang mundo na pinangarap mo. Ang kanyang mata ay puno ng pag-asa at mainit na pag-alala, hindi kalungkutan. Nawala na ang malamig na taglamig, at sa wakas, dumating na ang totoong tagsibol sa Camp Calasag. Ang kuwento ay nagtapos. Nagsimula ang lahat sa kabaliwan ng isang mapagmataas na makapangyarihan na sumigaw, ang aking salita ang batas.
Naniniwala siya na ang electric taser sa kanyang kamay ay ganap na susupilin ang isang mahinang babaeng sundalo at ang hustisya na taglay niya, at halos magtagumpay siya. Ang hustisya ay tila gumuho ng kahabag-habag sa gitna ng drill ground, kasama ang amoy ng nasusunog na balat na pinapanood ng daan-daang tao. Ngunit tandaan, ang electric taser ay maaaring magdulot ng kakilakilabot na sakit sa laman. Ngunit hinding-hindi nito kayang patayin ang malaking apoy ng hustisya na nag-aalab kapag libu-libong puso ang nagsimulang tumibok patungo sa iisang katotohanan. Sa kuwentong ito, mayroong isang ama. Siya ang pinakamakapangyarihang sundalo sa pinakamataas na posisyon ng Pilipinas. Ngunit sa sandaling ang kanyang anak ay niyuyurakan na parang hayop, sa halip na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para maghiganti, una siyang nagtanong sa mga sundalo sa pinakamababang posisyon. Sasama ba kayo sa akin sa pakikipaglaban? Nagbigay siya ng buhay sa kanyang anak, ngunit nagbigay din siya ng tapang sa maraming anak at babae ng bansa na huwag manahimik sa kawalang katarungan. Ang ilang ama ay nagpasa lamang ng kanilang pangalan sa kanilang anak. Ngunit ang isang dakilang ama ay hindi lamang nagpasa ng kanyang pangalan sa kanyang anak, kundi ginawa rin niya ang mundo na mas malinis at mas makatarungan para sa kanyang anak na mabuhay. Ang kuwentong ito ay nagtatanong sa atin. Saan nagmumula ang tunay na kapangyarihan? Sa mga bituin ba sa balikat? Sa electric taser ba sa kamay? O nagmumula ba ito sa hakbang ng isang walang pangalan na sundalo na handang humakbang pasulong ng ang lahat ay natatakot at nananahimik? Ang katahimikan sa harap ng karahasan ay implied agreement at complicity. Kung ikaw ang isa sa mga sundalo sa drill ground ng Camp Kalasag noong araw na iyon, naglakas loob ka bang gawin ang isang hakbang na iyon? Iwanan ang inyong saloobin sa comment section ngayon.